Kasangkayan mo pa nga aga ilang araw na maulan dito sa Eastern Samar kaya mag-absent muna ako sa dagat. So ngayong araw na to I will continue the plant count off kasi may utang pa ako kay Dream Life sa count off. So sa mga ayaw pakialam na lang, don't mind the numbers na nag-a-appear sa sa taas ng video. So ngayong araw na to, let's continue. Dito naman tayo sa aking mga aglaonimas. So aglaonimas or Chinese evergreens. So hindi marami yung yung aglaonimas kasi ngayon lang ako nagka-interest sa mga aglaonimas. Itong nakikita nyo, actually hindi ko tanim to sa sa pagkakatanda ko si Ate Jenny Pine, kanim Ate Jenny nga aglaonema. So ito yung aglaonema rotundum. So ito yung kauna-unahang aglaonema dito sa bahay. So ito ang maganda dito sa aglaonema rotundum na to ay yung kulay ng kanyang dahon kasi siya dark green at saka makintab, tapos may may pink or red na marking sa kanyang dahon. So ito yung pangalawang aglaonema dito sa bahay. Ito yung ang tinatawag nila na Siam red or red Siam. Ang iba naman ay Siam queen ang tawag dito. So maganda rin ang nito, pero basic care tips lang, hindi base sa sa mga narinig ko or sa mga napapanood ko, kundi based sa experience dito sa mga aglaonema. So ang aglaonimas generally ay ayaw nila sa sobrang araw o sobrang init. Kasi based sa experience ko nung nilagay ko sila sa direct sunlight o di kaya doon sa naaarawan sa buong maghapon, lalong-lalo na itong Siam red at saka yung rotundum ay talagang nasusunog kaagad yung kanilang dahon. So kinabukasan lang ay sunog na yung kanilang mga dahon. Nung nilagay ko naman sila dito sa sa morning sunlight, yung sa from 6 AM lang hanggang 10 na sunlight, ay naging darker yung kanilang dahon at saka yung pula naging mas pula, tapos yung green mas naging dark at saka kumintab yung kanilang mga dahon. Ito naman ay hindi ako sigurado kung aglaonema to or talagang duda ako kung aglaonema to, baka ibang planto, pero hawig siya sa tinatawag nila na aglaonema Snow White, pero hindi ako sure kung aglaonema to or kung ito nga yung yung Snow White kasi may na rin to, may suhi or saha. So pangalawang saha na to or suhi kasi yung una ay ang tawag dito hiningi, syempre kasama na yung paso na naman. So ito naman yung pangatlong aglaonema dito sa bahay, dalawang dalawang pots. Ito nga palang mga makikita nyong aglaonema simula dito sa aglaonema na to ay lahat na to ay bigay sa akin ng isang taga New Zealand na dito na naninirahan sa Eastern Samar. So during my supervision ay pinapasok niya ako sa kanilang bahay. So kaya nga tinanong ko siya, ngayong pinapasok mo ko, hindi ka ba magsisisi kasi manghihingi ako ng mga aglaonema na tanim nyo. So talagang nagbigay nga siya, ako na yung nahiya kasi actually gusto niya lahat ng klase ng aglaonema ay kumuha ako ng at least tig-iisang saha or ang tawag dito supling or suloy. So ang ginawa ko, siguro kumuha lang ako ng mga 5 or 6 na klaseng aglaonema kasi nahiya talaga ako. Ito galing din to sa kanya. So dito na siya naninirahan sa Borongan, Eastern Samar. So ito mga galing to sa kanya. Ito bali na to, 3 pots na to yung ganitong aglaonema. Tapos pagdating naman sa sa lupa, gustong-gusto nila yung tawag dito, yung buhaghag na lupa kasi minsan tinanim ko sila sa yung lupa na mabilis tumigas or mag-dry. Hindi siya nagdadahon ng madami. Mula nang palitan ko ng buhaghag na lupa, ayan, tumubo na yung kanyang mga dahon. Ito naman, gandang-ganda ako dito kasi
tatlo yung kulay or yung patterns ng kanyang dahon mula sa pinakabata, tapos ito yung pangalawang dahon niya, iba rin yung nagiging pattern. Pag na siya, pag medyo matagal na yung dahon niya ay nagiging siya tawag dito, karamihan na ng kulay niya ay halos buong dahon ay kulay pula na at saka makintab siya. So, lipat naman tayo dito. Ito, hindi ako sigurado kung aglaonema to, pero galing din to sa kanya, yung taga New Zealand. So, bigayin niya rin to. So, baka din, ewan ko. So, ito, duda rin ako dito kung ito rin yung Snow White or aglaonema to, pero magkaiba siya dito. So kitang-kita naman yung pagkakaiba nila sa based sa mga spot sa kanyang dahon at saka yung hugis ng dahon at saka kulay mismo, kasi mas darker to, lalo na yung mga stalks, mas darker na pagka-green yung stalks nito kaysa doon sa isa. At pagdating naman sa pagdidilig o sa tubig ay ayaw niya yung nare-retain yung tubig sa kanyang paso, kasi doon sa aglaonema Doña Carmen ko na palaging basa o palaging may tubig, ang nangyari ay nagrat yung kanyang roots, tapos sumunod naman na nagrat yung kanyang mismong puno na. So dapat ay maintain lang yung moist, kumbaga mamasa lang, at saka ayaw din niya ng sobrang dry, kasi yung nangyayari, yung dahon ay hindi nagiging makintab at saka lumalaylay. So gaya nga ng sabi nila, too much in everything is not good pagdating sa paghahalaman. So ito, maintain lang talaga yung kanilang yung kanyang moist, at saka dapat may drainage yung mga paso natin, gaya din syempre sa ibang halaman, kasi pag walang drainage ay talagang naiimbak lang yung tubig sa ilalim, at saka nagrarat yung yung ugat niya, at saka nagkakaroon ng mga sakit yung ating mga pananim. Mga kasangkayan, hanggang dito na muna. Sana po ay may natutunan kayo sa aking mga simpleng care tips, hindi man mula sa isang expert, pero at least sa isang may kunting experience sa paghahalaman. So hanggang dito na muna, kita-kita po tayo sa aking susunod na mga vlogs. I think we have to stop here mga kasangkayan, kasi gaya nga ng nakikita nyo ay umulan na naman. So ganyan dito sa amin itong mga nakaraang araw, palaging umuulan. So bye bye for now mga kasangkayan, kita-kits ulit tayo sa aking susunod na mga vlogs. Bye bye!